Guys, good morning. Sa usapang OFW ulit tayo. So kapag usapang Singapore tayo ngayon. So kapag nandito tayo sa Singapore guys, siguro kahit saan namang bansa, Singapore, Malaysia, or Middle East, dapat meron tayo ng tatlong card. Itong sinasabi ko is yung experience ko dito sa Singapore. So, dapat yung tatlong card natin na hawak natin every time na lumalabas tayo is yung pinaka-importante is yung residence ID natin. 'Di ba kapag nag-apply tayo as foreigners or OFW, kapag nakuha na natin yung yung kontrata natin sa ating mga amo is mabibigyan na tayo ng residence ID. Ayun, so dapat hawak-hawak natin yun every time na lumabas tayo. Second one, dito sa Singapore is kapag nagde-day off tayo or lumalabas tayo at sasakay tayo ng mga bus or mga taxi, ganyan, or mga MRT, LRT, dapat meron tayo nito. Ang tawag dito sa Singapore is EasyLink card. So, doon sa mga istasyon ng bus, sa mga istasyon ng MRT, mag-claim ka lang ng ganito. May bayad to. Tapos, bumili ka lang ng card. Tapos, lagyan mo siya ng laman sa loob. Para, kahit sasakay ka, hindi ka na kailangan mag-abot ng mga pera kasi hindi yun uso dito. Hindi uso dito ang money. Ang uso dito is puro mga top up ng mga EasyLink card kagaya nito. Pwede rin na ito rin second one or third one, 'di ba? ID residence, tapos EasyLink card or yung transportation card. Tapos yung pangatlo is dapat meron kayo nitong ATM card. Yung pinaka-importante dito sa pinakamahalaga, bakit kailangan yung mag-open ng ATM card is kapag halimbawa nakasahod na kayo, ilalagay nyo yung pera nyo sa ATM card nyo. Tapos, madali na lang mag-transfer ng pera or mag-send ng pera sa Pilipinas. Tapos, kapag halimbawa naman na naubusan yung transportation card ninyo ng laman, ito na lang yung i-top up nyo. Dito na lang din mababawas yung pamasahe nyo kapag sumakay kayo. Ayun, yung pinakamagandang bagay na experience ko dito sa Singapore. Tapos, meron din akong isang bagay na natutunan dito. Sana is, siguro may experience din nito. Kapag ka nagpupunta tayo sa labas kasama ng mga amo natin, lagi nating tandaan yung plaka ng sasakyan ng amo natin. Yung kumpletong numero ng plaka ng amo natin. Ng sasakyan niya, yung plaka ng sasakyan niya. Dapat alam na alam natin yun. Tapos, kapag pumapasok tayo sa mga malls, nagsha-shopping sila or ano man, nagma-market, ganyan. Katandaan natin kung saan sila nag-park. Kasi diba nga dito umaabot, diba dito is per stage ang dito shopping mall. So, dapat halimbawa sana is yung sasakyan ng amo mo is naka-park doon sa second floor, nakalagay yan, may number na nakalagay diyan. Tandaan mo kung saang banda yung pinaradahan niya. Halimbawa sana nakaparada siya sa basement 2, nakalagay naman doon 2 B, ganon. Or may mga pangalan, halimbawa mga pangalan ng mga dito ng mga basement dito, minsan mga pangalan ng animals, ganyan, mga pangalan ng flowers, ganyan. So tandaan mo kung saang basement nakaparada yung sasakyan ng amo mo, kung saan nakapila or nakaline yung sasakyan ng amo mo, ganyan, para in case man alam mo kung saan ka pupunta or saan mo hahanapin yun.
mahirap pa rin yung mawala, guys. Ayun. Ganon din kapag sumasakay tayo ng mga MRT or bus, ganyan, or mga taxi, ganyan. So, kapag sumasakay tayo ng MRT, tandaan natin yung line na kung saan tayo sasakay. Kasi ang bawat station dito ng MRT is may kulay. Green line, red line, ganyan, blue line. So, madali mo lang matatandaan kung saang MRT ka sasakay. At kung halimbawa sana is kung saang lugar ka pupunta, ayun, makikita mo naman mismo doon yun sa MRT station. Kung saang yung pangalan ng lugar na pupuntahan mo. Kapag bus naman, alam mo dapat kung ano yung number ng bus. Kasi yung number ng bus na sasakyan mo, nakasulat yan sa harap, pwedeng sa gilid or sa likod. So, dapat lagi mo ring tandaan kung anong number ng bus yung sasakyan mo at kung anong pangalan ng lugar na pupuntahan mo. Ganun yun. So, hindi masyadong mahirap yung transportation dito. As in, madali lang intindihin at madali lang yung transportation dito. Hindi ka basta-basta mawawala. Kahit first timer ka pa. Yan lang, guys. Salamat!